Marami pa rin po ang nagtatanong at nagdududa kay Pi Network. Scam ba itong si Pi Network? O isa ba itong underdog na may potensyal sa hinaharap? Ngayon pong July 2025, mainit pa rin ang usapan tungkol kay Picoin. Sa dami ng delays, mga problema sa wallet at issue sa transparency, hindi natin maiiwasan ang pangamba. Pero teka, meron pong isang kilalang crypto analyst na nagsabing baka mali lang ang pagkakaintindi natin kay Pi Network. Kaya naman sa video na ito ay bubusisiin natin ang mga argumento ng parehong kritiko at tagapagtanggol ni Picoin. Kaya alamin natin kung dapat ba nating bitawan si Pi o dapat natin siyang pagkatiwalaan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba maraming nagdududa kay Picoin? Yan. Unang-una, isa po sa pinakamalaking issue na ibinabato kay Pi Network ay ang kawalan ng public audit. Ibig sabihin, wala pang malinaw na dokumento o third-party verification na nagpapatunay kung saan napupunta ang pondo o kung paano ginagamit ang mga resources nito. Sunod ay napakarami ng delays pagdating sa mainnet launch. Ilang beses na itong ipinangako pero hindi ito natutupad. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin makitang mailista or malista si Picoin sa mga malalaking centralized exchanges tulad ni Binance at saka Coinbase. At ang referral-based growth strategy ni Pi Network ay maraming kinukumpara sa pyramid scheme. Yan, kinukumpara po sa pyramid scheme ang strategy ni Pi Network. Parang mas focus po sila sa pagpaparami ng users kaysa sa pag-build ng tunay na technology. Ngayon ay ano naman ang mga reklamo ng users tungkol kay Pi Network? Maraming users ang nagrereklamo na nawalan na sila ng balanse matapos ang tinatawag na migration process. Bukod pa dito, may mga wallet issues at delays sa pag-verify. Yan, pag-verify ng kanilang identity gamit ang KYC o Know Your Customer. Ang KYC na ito, bagamat standard sa crypto space, ay nagdudulot din ng privacy concerns para sa mga users. Marami po ang takot na baka ginagamit lang ang personal na impormasyon para sa ibang layunin. At ang pangunahing tanong ay kung seryoso si Pi Network, bakit hindi pa rin siya listed sa mga sikat na exchanges hanggang ngayon? Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tweet ni Dr. Altcoin dito at ating alamin ang kanyang ibinahaging opinyon tungkol kay Picoin. Ayan. Ayon sa kanya ay hindi raw scam itong si Pi Network kundi isang misunderstood na project. Ayan, meron po tayong content kanina kung bakit may mga nagsasabing scam itong si Pi Network. Ngayon ay dito naman ay sinasabi ng isang kilalang analyst na si Dr. Altcoin na hindi raw scam itong si Pi Network kundi isang misunderstood na project. Yan, aminado po si Dr. Altcoin na maraming pagkukulang ang team ng Pi, lalo na sa communication at sa mga paulit-ulit na delays. Pero sa halip na ituring itong scam, nakikita niya ito bilang isang seryosong project na dahan-dahang binubuo ng maayos. Para po kay Dr. Altcoin, isang malaking bagay ang requirement na lahat ng users ay kailangan munang mag-KYC at ang mga negosyo sa loob ng Pi ecosystem naman ay dapat magpasa ng KYB or Know Your Business. Ibig sabihin ay mas mataas ang compliance level ni Pi Network kumpara sa karamihan ng mga bagong crypto projects. Ngayon ay may halaga ba talaga itong si Picoin kahit hindi pa siya listed? Isa po sa mga pinaka-interesting na punto ni Dr. Altcoin
ay kahit wala pang official listing, mataas pa rin ang usapan tungkol kay PiCoin. Sa katunayan, kabilang pa rin po siya sa top 30 most talk about coins online. Yan, may mga peer-to-peer trades din na nangyari sa labas ng centralized exchanges. At sa mga transaction na ito, lumalabas na nasa 0.45 ang average na presyo ng isang PiCoin. Ibig sabihin, kahit wala pong exchange listing, meron pong market value si PiCoin. At ito ay dahil sa community demand. Ngayon ay ano naman po ang susunod na hakbang ng Pi Network? Ang isa pa sa mga inaabangang development ay ang AI App Studio na nakatakdang i-launch sa loob ng ecosystem ni Pi. Kapag nag-live na ito, inaasahan na mas maraming developers ang maiingganyo na gumawa ng apps gamit ang Pi blockchain. Bukod pa dyan, merong ding plano ang Pi Network Ventures na maglaan ng $100 million fund para tulungan ang mga developers at startups na gustong magtayo ng negosyo gamit si Pi. Para po kay Dr. Altcoin, ito ang magiging turning point ni Pi Network. Kung tuloy-tuloy ang ganitong suporta, posibleng magsimulang makita ng lahat ang tunay na halaga ni Pi. Ngayon, ay scam nga ba talaga si Pi Network? Ayan, kung titignan po natin ang kabuuan, masasabi nating maraming red flags. Walang public audit, may mga delay, at maraming reklamo ang users. Pero sa kabilang banda, may mga indicators din na may ginagawa ang team para magtayo ng legit at sustainable na ecosystem. Hindi natin masasabing scam ito kung wala pang konkretong ebidensya. Pero hindi rin natin dapat i-overhype kung wala pang solid na progress. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, napakahalaga ng pagiging mapanuri. Marami po sa ating mga kababayan ang umaasa kay PiCoin bilang unang hakbang nila sa crypto. Yan, dito po sa mundo ng crypto dahil ito ay free to mine at madaling gamitin. Pero hindi porket libre ay ligtas na agad. Kailangang maghintay tayo ng real utility at verified partnerships bago tayo mag-invest ng seryoso. Lalo kung pera na ang nakataya dito. Para po sa mga Pi holders dito sa Pilipinas, ang tamang diskarte ay obserbahan, yan, or mag-observe, magbasa ng updates at huwag pong basta-basta maglabas ng pera o magbigay ng personal na impormasyon hanggat hindi po malinaw ang lahat. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si PiCoin ay isang parang estudyanteng maraming pangakong magaling pero laging late sa klase. May potensyal pero hindi pa rin natin nakikita ang resulta. Kung magpapatuloy po sila sa pagbibigay ng transparency at solid roadmap, baka balang araw ay maging game changer talaga si PiCoin. Pero kung magpapatuloy po ang katahimikan ng PiCore team, technical issues at kakulangan sa progress, baka mauwi ito sa pagiging isa na namang failed project. At lagi po nating tandaan, dito po sa crypto, huwag pong mag-invest nang hindi mo kayang mawala. At higit po sa lahat, maging responsable sa bawat hakbang. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.